Sa liblib na baryo ng De La Puente, kung saan ang umaga ay laging sinasalubong ng tilaok ng mga tandang at ang dapit hapon ay binabalot ng ginintuang sinag ng araw na unti-unting lumulubog sa likod ng kabundukan, namuhay si Lolo Vicente bilang isang payak ngunit marangal na magsasaka. Ang kanyang balat ay pinaitim ng araw. Ang kanyang mga palad ay magaspang sa maraming taong pakikibaka sa lupa, at ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko dahil sa walang humpay na pagtatanim, pag-aararo at pag-aani. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang puso ay nanatiling matatag, mabuti at puno ng pag-asa. Si Lolo Vicente ay kilala sa buong baryo bilang isang taong walang ibang hangarin kundi ang mabuhay ng marangal. Wala siyang malaking lupain, ni maraming hayop, ni salaping maipagmamalaki. Ang tanging pag-aari niya ay isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Isang kapirasong lupang sakahan na minana niya sa kanyang ama, at ang kanyang matandang asawang si Aling Sabel na sa kabila ng hirap ng buhay ay hindi kailanman iniwan ang kanyang tabi. Sa bawat paggising ni Lolo Vicente bago sumikat ang araw, agad niyang sinusulyapan ang kanyang munting bukirin. Ngunit sa mga nagdaang taon, tila naging mailap ang biyaya ng lupa. Minsan ay sinasalanta ng bagyo ang kanyang pananim, minsan na may tinutuyo ng matinding init. Ang palay na dati sagana, ngayoy halos hindi na magkasya upang maipangtawid gutom nila hanggang sa susunod na anihan. Vicente, wika ni Aling Sabel isang umaga, habang naghahain ng lugaw na halos tubig na lamang, kailan kaya muling ngingiti ang ating kapalaran? Ngumiti si Lolo Vicente kahit bakas sa kanyang mukha ang pagod. Hanggat may lupa, may pag-asa. Hanggat may sipag, hindi tayo pababayaan ng may kapal. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, dama niya rin ang pangamba. Hindi na siya bumabata. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang humihina, ngunit ang kahirapan ay tila lalong bumibigat. Isang hapon, matapos ang maghapong pagbubungkal sa tuyot na lupa, napagpasyahan ni Lolo Vicente na maglakad patungong Kakahuyan sa may dulo ng baryo upang humanap ng may panggagatong. Habang binabagtas niya ang masukal na daan, napansin niya ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Noong unay inakala niyang isa lamang iyong ligaw na hayop, ngunit ng kanyang lapitan, tumambad sa kanya ang isang maliit na sisiw, payat, nanginginig at tila ligaw na ligaw. Kawawang nilalang, bulong niya habang marahang pinupulot ang sisiw. Kakaiba ang sisiw na iyon. Ang balahibo nito'y hindi karaniwang dilaw. Mayroon itong bahagyang gintong kinang kapag natatamaan ng liwanag ng araw. Ang mga mata nito'y tila mas maliwanag kaysa ordinaryong manok, na parabang may natatagong hiwaga. Paano ka napadpad dito? Tanong ni Lolo Vicente, bagaman alam niyang hindi naman ito makasasagot. Dinala niya ang sisiw pauwi. Nang makita ito ni Aling Sabel, agad itong nagtaka. Vicente, saan mo naman napulot iyan? Sa gubat, kaawa-awa, baka ito na lang ang maging alaga natin. Napailing si Aling Sabel, ngunit ngumiti rin kalaunan. Kung makatutulong, aalagaan natin. Mula noon, ang munting sisiw ay naging bahagi ng kanilang payak na buhay. Pinangalanan nila itong Tintin. Sa kabila ng kanilang kakapusan, binigyan nila ito ng tirang bigas, dinurog na mais,
At kung minsan ay mga butil na dapat sanay para na lamang sa susunod nilang tanim. Para kay Lolo Vicente, ang buhay ng munting nilalang na iyon ay tila isang responsibilidad na hindi niya kayang pabayaan. Habang lumilipas ang mga linggo, mabilis lumaki si Tintin. Hindi ito ordinaryong manok. Bukod sa malusog ito, kahit kakaunti ang pakain, kapansin-pansin din ang kakaiba nitong ugali. Hindi ito palaalis. Lagi itong sumusunod kay Lolo Vicente saan man siya magpunta, sa bukid, sa kubo, maging sa ilog kapag siya'y nag-iigib. Parang tao kung makasunod, natatawang sabi ni Aling Sabel. Ngunit hindi lamang iyon ang kakaiba. Isang umaga, nagulat si Lolo Vicente nang makita niya sa likod ng kanilang kubo ang 3 itlog kahit wala naman silang inahing manok. "Sabel!" tawag niya. "Tingnan mo ito." Lumabas si Aling Sabel at halos hindi makapaniwala. "Saan galing iyan?" Napatingin sila kay Tintin na nooy tahimik lamang na nakatayo malapit sa mga itlog. "Hindi maaari," bulong ni Aling Sabel. Bagaman tandang ang anyo ni Tintin, habang lumalaki, tila may hiwagang hindi maipaliwanag. Nagpasya silang limliman ang mga itlog, at makalipas ang ilang linggo, sabay-sabay iyong napisa. 3 malulusog na sisiw. Doon nagsimulang mabago ang kanilang buhay. Sa mga sumunod na buwan, hindi maipaliwanag kung bakit sunod-sunod ang pagdami ng kanilang mga manok. Ang bawat inahing nagmula kay Tintin ay nangingitlog ng higit sa karaniwan. Ang mga sisiw ay halos lahat nabubuhay. Walang namamatay sa sakit. Walang tinatamaan ng peste. Unti-unting napuno ng tilaok ang paligid ng kanilang kubo. "Vicente, parang himala ito," nanginginig na wika ni Aling Sabel. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si Lolo Vicente. Biyaya ito, at ang biyaya dapat pinaghihirapan at inaalagaan. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang mga alaga. Sa halip, lalo pa siyang nagsikap. Gumawa siya ng mas malaking kulungan gamit ang kawayan. Inalagaan niyang mabuti ang bawat sisiw. Pinakain, nilinis, at pinrotektahan. Di nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang tila himalang nangyayari. "Bakit ang dami na ng manok ni Vicente? Parang buwan-buwan na daragdagan. Anong lahi kaya iyan?" Naging usap-usapan sa baryo ang biglang pagdami ng kanyang alaga. Isang araw, dumating si Mang Turo, ang kilalang negosyante sa kabilang baryo. "Vicente," sabi nito, "bibilhin ko ang 10 mong manok." Noong unay nag-atubili si Lolo Vicente, ngunit dahil kailangan nila ng pera para sa bigas at gamot, pumayag siya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakahawak siya ng sapat na salapi. Napili nila ang kanilang mga kailangan. Nakapag-imbak ng bigas, nakabili ng bagong kagamitan sa bukid, at higit sa lahat, nakatikim sila ng pagkain na hindi lamang lugaw. Ngunit hindi roon nagtapos ang biyaya. Habang mas dumarami ang kanyang manok, mas dumarami rin ang bumibili. Ang simpleng kubo nila'y unti-unting napalitan ng mas matibay na tahanan. Ang dating butas-butas na bubong ay napalitan ng bagong yero. Ang lupang dati halos tigang ay nabigyan ng pataba at pag-aalaga. Sa unang pagkakataon,
nakita ni Aling Sabel ang liwanag ng pag-asa hindi lamang sa umaga, kundi sa kanilang kinabukasan. Ngunit kasabay ng pag-asenso, may mga matang nagsimulang mainggit. Sa baryo ng De La Puente, hindi lahat ay natutuwa sa biglang pagyaman ni Lolo Vicente. May mga bulong-bulungan. Baka may kulam. Hindi normal yan. Paanong isang sisiw lang naging daan-daang manok? At sa likod ng mga usap-usapan, may isang taong lihim na nagmamasid, si Don Hilario, ang pinakamayamang may-ari ng lupain sa baryo, na sanay na siya lamang ang kinikilalang makapangyarihan. Mula sa kanyang malawak na balkonahe, minasdan niya ang papalaking kulungan ni Lolo Vicente. Isang hamak na magsasaka, malamig niyang bulong. Hindi maaaring mas lumago pa kaysa sa akin. Hindi alam ni Lolo Vicente na habang siya'y abala sa pag-aaruga sa kanyang mahiwagang manok, isang unos ang unti-unting nabubuo. Unos na hindi dala ng kalikasan, kundi ng inggit, kasakiman, at kapangyarihan. At dito nagsimula ang masalimuot ngunit makahulugang paglalakbay ni Lolo Vicente. Ang magsasakang minsang halos mawalan ng pag-asa, ngunit dahil sa isang kakaibang manok, unti-unting binago hindi lamang ang kanyang kapalaran, kundi pati ang buong baryo ng De La Puente. Sa paglipas ng mga buwan, lalong sumigla ang dating tahimik na tahanan nina Lolo Vicente at Aling Sabel. Ang maliit nilang bakuran, na nooy tanging damo at putik lamang ang bumabalot, ngayoy naging maingay at buhay na buhay dahil sa daan-daang manok na malayang tumatakbo, tumitilaok at nangingitlog sa bawat sulok. Sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, nagigising si Lolo Vicente sa tilaok ni Tintin, ang unang manok na kanyang napulot sa ilalim ng punong balete. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang napapansin na si Tintin ay hindi lamang basta ordinaryong tandang. Ito'y tila may kakaibang talino at likas na pag-unawa na higit pa sa karaniwang hayop. Kapag may panganib, nauuna itong makaramdam. Kapag may dumarating na estranghero, agad itong pumupuesto sa harap ng kulungan. At higit sa lahat, sa tuwing tila humihina ang produksyon ng kanilang mga alaga, si Tintin ay tila may paraan upang muling sumigla ang buong kulungan. Vicente, minsang sabi ni Aling Sabel habang pinagmamasdan si Tintin na tila iniikot ang buong bakuran, hindi kaya may lihim talaga ang manok na iyan? Tahimik lamang si Lolo Vicente habang pinapakain ang mga sisiw. Hindi ko rin alam, Sabel, pero anuman ito, pakiramdam ko'y hindi ito dapat gamitin sa masama. Nanatili ang kababaang loob ni Lolo Vicente sa kabila ng kanyang pag-unlad. Hindi siya naging hambog, hindi siya nagmalaki. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Kapag may kapos sa bigas, nagbibigay siya. Kapag may walang pambili ng sisiw, nagpapahiram siya. Kapag may nagugutom, bukas ang kanyang tahanan. Dahil dito, marami sa baryo ang lalong humanga sa kanya. Ngunit habang dumarami ang mga taong natutuwa, mas dumarami rin ang mga pusong naiinggit. Isa sa pinakamalakasang inggit ay si Don Hilario, ang dating pinakamakapangyarihang tao sa De La Puente. Siya ang may pinakamalawak na lupain, pinakamalaking kamalig, at pinakamaraming tauhan. Sanay siya ang sentro ng respeto at takot ng mga tao. Ngunit ngayoy napapansin niyang unti-unting nababaling kay Lolo Vicente ang paghanga ng baryo. Hindi maaari, mading sabi ni Don Hilario,
habang kausap ang kanyang katiwalang si Bruno. Paanong ang isang dukhang magsasakay biglang yumaman? May daya iyan. Don, sabi po ng iba, may kakaiba raw pong manok si Vicente, sagot ni Bruno. Kung gayon, malamig na tugon ni Don Hilario. Alamin natin. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, lihim na nagtungo si Bruno sa paligid ng bakuran ni Lolo Vicente. Nagtago siya sa likod ng mga puno, pinagmamasdan ang kulungan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Tintin. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nasaksihan niya ang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang balahibo ni Tintin ay tila kumikislap sa pilak na liwanag ng buwan. Ang dating bahagyang gintong kulay nito ay naging halos nagniningning. At habang umiikot ito sa kulungan, ang ibang mga manok ay tila sumusunod na parang may sinusunod na mahiwagang utos. Anong klaseng hayop iyan? Bulong ni Bruno, nanginginig. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang humuni ng malakas si Tintin, isang tilaok na hindi pangkaraniwan. Nagising ang lahat ng aso sa baryo. Nagliwanag ang paligid sa kakaibang paraan. At si Bruno, sa tindi ng takot, ay napatakbo palayo. Kinabukasan, agad siyang nagtungo kay Don Hilario. Don, hindi po normal ang manok. Parang binabantayan ng kung anong puwersa. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang naging interesado si Don Hilario. Mas mahalaga pala iyon, nakangising sabi niya. Kung makukuha ko ang manok na iyon, mas lalo akong yayaman. Samantala, hindi pa rin batid ni Lolo Vicente ang masamang binabalak laban sa kanya. Abala siya sa pagpapalawak ng kanyang munting kabuhayan. Sa tulong ng kinita nila, nakabili siya ng karagdagang lupaing maaaring pagtamnan ng mais at palay. Nakapagpatayo rin siya ng mas maayos na kulungan para sa kanyang mga alaga. Ngunit higit sa lahat, pinili niyang manatiling mabuting tao. Isang araw, may dumating na isang balo sa kanilang tahanan. Si Aling Pasing, isang inang may 3 anak. Vicente, umiiyak nitong sabi, baka pwede mo akong mabilhan kahit 2 sisiw lang, huhulugan ko na lang kapag kumita. Hindi nagdalawang isip si Lolo Vicente. Kunin mo ang 5. 5? Gulat na tanong ng babae. Oo, paramihin mo. Kapag umasenso ka, iba naman ang tulungan mo. Dahil sa kabutihang iyon, lalong minahal ng mga tao si Lolo Vicente. Unti-unting nagbago ang baryo ng De La Puente. Maraming natutong mag-alaga ng manok. Maraming nagkaroon ng hanap buhay. Ang baryong dating salat ay nagsimulang sumigla. Ngunit sa bawat pag-unlad ng marami, mas lalong lumalalim ang galit ng iilan. Lalong naggitngit si Don Hilario. Hindi lang pala siya yumayaman, galit nitong sabi. Pinapalakas pa niya ang mga tao. Kapag nagpatuloy ito, mawawala ang kapangyarihan ko. Kaya't gumawa siya ng masamang plano. Sa tulong ng ilang tauhan, pinalak niyang nakawin si Tintin. Isang madilim na gabi, habang mahimbing ang baryo, 3 armadong lalaki ang palihim na pumasok sa bakuran ni Lolo Vicente. Tahimik silang gumapang patungo sa kulungan. Ngunit pagsapit nila sa pintuan, biglang umugong ang malakas na hangin. Nanginig ang mga kawayan, nagsitilaok ang lahat ng manok, at si Tintin, na nooy nasa gitna ng kulungan, ay tumayo ng tuwid
at nagpakawala ng napakalakas na tilaok. Sa isang iglap, nagsipagliparan ang mga manok mula sa iba't ibang sulok, parang hukbong handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Nagkagulo ang mga magnanakaw. "Tulungan niyo ako! Kinakagat ako! Aray!" Hindi nila inaasahan ang mabangis na pag-atake ng daan-daang manok. Nagising si Lolo Vicente at dali-daling lumabas kasama ang dala niyang gasera. Anong nangyayari rito? Sa takot, nagsitakbo ang mga tauhan ni Don Hilario, sugatan at halos hindi makalakad. Nakita ni Lolo Vicente si Tintin na nakatayo sa harap ng kulungan, tila isang bantay na hindi natitinag. Lumapit siya rito at marahang hinaplos. "Hindi ko alam kung ano ka talaga," bulong niya, "pero salamat." Mula sa gabing iyon, lalong tumibay ang paniniwala ni Lolo Vicente na may espesyal na dahilan kung bakit dumating si Tintin sa kanyang buhay. Ngunit sa kabilang banda, lalo ring naging determinado si Don Hilario. Kung hindi mananakaw, mariin niyang sabi, "Sisiraan ko siya." At dito nagsimulang mabuo ang mas madilim na yugto sa buhay ni Lolo Vicente. Isang laban hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa kanyang pangalan, pamilya, at sa biyayang minsang dumating sa kanyang payak na tahanan. Hindi na muling naging payapa ang baryo ng De La Puente matapos ang gabing nabigo ang mga tauhan ni Don Hilario sa tangkang pagnanakaw kay Tintin. Bagaman walang tuwirang patunay laban sa pinakamayamang lalaki sa baryo, maraming bulong-bulungan ang lihim na kumalat. May ilan na naghinala, may ilan ding natakot, ngunit karamihan ay pinili na lamang manahimik, sapagkat si Don Hilario ay hindi basta mayaman lamang. Siya'y makapangyarihan, tuso, at sanay na nakukuha ang nais sa pamamagitan ng takot. Ngunit kung may isang bagay na hindi kayang patahimikin, iyon ay ang inggit. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong umuunlad ang kabuhayan ni Lolo Vicente. Ang kanyang mga manok ay patuloy sa pagdami at hindi na lamang sa baryo ng De La Puente kilala ang kanyang pangalan. Maging sa mga karatig bayan ay may mga bumibiyahe upang bumili ng kanyang mga alaga. Mula sa simpleng magsasakang halos walang maipakain noon sa kanyang asawa, siya ngayon ay naging huwaran ng sipag, tiyaga at kabutihan. Ngunit para kay Don Hilario, isa itong banta. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang malawak na terasa at umiinom ng kapeng barako, ipinatawag niya si Aling Tindeng, ang pinakakilalang tsismosa sa buong baryo. Si Aling Tindeng ay may kakaibang kakayahan. Kaya niyang gawing apoy ang simpleng usok ng usapan. Sa bawat salitang kanyang ibinubulong, may nadadagdag, may nababago, at may nasisira. Pagdating nito sa mansyon, agad siyang pinatuloy. Aling Tindeng, malumanay ngunit tusong bungad ni Don Hilario, ikaw na yata ang may pinakamabilis na dila sa baryo. Napangiti ang babae. Naku Don, hindi naman po, nagkakataon lang na maraming nagtatanong sa akin. Kung gayon, sabi ni Don Hilario habang inilalapag ang isang supot ng barya sa mesa, baka makatulong ka sa akin. Napatitig si Aling Tindeng sa salapi. Ano po bang ibig ninyong ipagawa? Lumapit si Don Hilario at bumulong. Ikalat mo na ang kayamanan ni Vicente ay hindi galing sa sipag. Napakunot noo si Aling Tindeng. Kung hindi po sa sipag, saan? Sabihin mong may sumpa ang manok niya
Nagaling iyon sa engkanto na ang sinumang bumili roon ay maaaring mapahamak. Natahimik ang babae. Sa baryo kung saan malalim ang paniniwala ng marami sa mga hiwaga, sumpa at nilalang na hindi maipaliwanag, sapat na ang ganitong usapin upang maghasik ng takot. At dahil nasilaw sa salapi, pumayag si Aling Tindeng. Kinabukasan, habang namimili sa poso, habang nasa tindahan, habang naglalabas sa ilog, nagsimula na ang lason ng paninira. Naku, alam niyo ba, sabi nila, sa punong balete raw nakuha ni Vicente ang manok. Baka hindi ordinaryo, baka may kapalit iyang yaman. Sa umpisa, kakaunti lamang ang naniwala. Ngunit habang paulit-ulit itong naririnig, unti-unting nagkaroon ng duda, maging ang ilan sa mga dati humahanga kay Lolo Vicente. Isang araw, si Mang Cardo, isa sa mga unang bumili ng sisiw kay Lolo Vicente, ay nagpunta sa bahay nito na may halong kaba. "Vicente," maingat nitong tanong, "may itatanong sana ako. Totoo bang may kakaiba sa pinagmulan ni Tintin?" Hindi agad nakasagot si Lolo Vicente. Hindi dahil may itinatago siya, kundi dahil hindi rin niya alam ang buong kasagutan. Napulot ko siya sa gubat, tapat niyang sagot. At simula noon, inalagaan ko lang. Pero, walang sumpa? Napabuntong hininga si Lolo Vicente. "Cardo, tingnan mo ako." Tumingin ang lalaki. "May nakita ka bang masama sa akin? May ginawa ba akong masama sa baryo?" "Wala naman." "Kung ang biyaya ay ginamit sa pagtulong, bakit magiging sumpa?" Natigilan si Mang Cardo. At sa simpleng sagot na iyon, nabawasan ang kanyang pangamba. Ngunit hindi lahat ay madaling makumbinsi. May ilang natakot bumili, may ilang umiwas, may ilang nagsimulang maniwala sa kasinungalingan. Napansin ni Aling Sabel ang unti-unting pagbabago. "Vicente, parang may mali." "Ramdam ko rin," sagot niya. Ngunit sa halip na magalit, pinili ni Lolo Vicente ang mas mahirap ngunit mas marangal na landas, ang patunayan ang katotohanan sa pamamagitan ng gawa. Nagdaos siya ng isang simpleng pagtitipon sa kanilang bakuran. Inanyayahan niya ang buong baryo. Nang araw na iyon, maraming nagtaka. Ano kayang balak ni Vicente? Bakit may paanyaya? Sa gitna ng bakuran, tumayo si Lolo Vicente sa ilalim ng araw, katabi si Aling Sabel at si Tintin. "Mga kababaryo," panimula niya, "alam kong may mga usap-usapan tungkol sa akin, tungkol sa manok ko, at tungkol sa biyayang natanggap namin." Tahimik ang lahat. Hindi ko kayang sagutin ang lahat ng hiwaga sa mundo. Hindi ko alam kung bakit napunta sa akin si Tintin. Pero ito ang alam ko. Anumang meron ako ngayon, ginamit ko hindi para manlamang, kundi para makatulong. Itinuro niya ang mga pamilyang natulungan niya. Si Aling Pasing nagkaroon ng kabuhayan. Si Mang Cardo, naparami ang alaga. Si Nena, nakapag-aral dahil sa bentang itlog. Isa-isang tumango ang mga tao. Kung iman ay sumpa, bakit nagbunga ng kabutihan? Natahimik ang lahat. Maging si Aling Tindeng na nasa likuran ay nakaramdam ng hiya. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Lolo Vicente. Bumunot siya ng ilang supot ng sisiw. Sa mga pamilyang nais magsimulang muli,
Mamimigay ako ng libreng sisiw. Nagulat ang lahat. Walang bayad? Talaga? Oo, sabi niya. Ang biyaya mas lumalago kapag ibinabahagi. Sa araw na iyon, maraming pusong nabuksan. Maraming natakot ang muling naniwala. Maraming nagduda ang muling humanga. At ang plano ni Don Hilario na sirain ang pangalan ni Lolo Vicente ay tila nagsimulang bumaliktad. Ngunit habang lumalakas ang suporta ng baryo kay Lolo Vicente, lalo namang nagdidilim ang puso ni Don Hilario. Sa kanyang silid, galit nitong ibinagsak ang baso. Walang silbi ang tsismis sa taong mahal ng bayan. Kung gayon, Don, ano pong susunod? Tanong ni Bruno. Mabagal na ngumiti si Don Hilario, isang ngiting puno ng panganib. Kung hindi ko masisira ang pangalan niya, sisirain ko ang kanyang kabuhayan. At sa gabing iyon, sa lilim ng buwan at sa gitna ng hanging malamig, isang mas mabigat na pagsubok ang inihanda laban kay Lolo Vicente. Hindi na simpleng paninira, kundi isang plano na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanyang pinaghirapang biyaya. Sapagkat sa mundo ng tao, ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa kahirapan, kundi laban din sa mga pusong nilamon ng kasakiman. Habang patuloy na sumisigla ang baryo ng De La Puente dahil sa kabutihang loob ni Lolo Vicente, hindi maikakailang may mga pusong lalong pinadilim ng inggit. Sa bawat sisiw na kanyang naipamigay, sa bawat pamilyang natulungan, at sa bawat araw na dumarami ang gumagalang sa kanya, lalong sumisikip ang dibdib ni Don Hilario. Sanay si Don Hilario na siya lamang ang tinitingala. Sa loob ng maraming taon, siya ang pinakakilalang mayaman, pinakamakapangyarihan, at pinakakinatatakutan. Ang kanyang salita ay halos ituring na batas ng maraming maralita sa baryo. Ngunit ngayoy may isang simpleng magsasaka na hindi gumagamit ng takot, kundi kabutihan, at iyon ang mas mapanganib para sa isang taong ang pundasyon ng kapangyarihan ay pangamba. Isang gabi, habang ang baryo ay nilalamon ng katahimikan at ang karamihan ay nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho, muling ipinatawag ni Don Hilario ang kanyang mga tauhan. Sa madilim niyang kamalig, tanging liwanag ng gasera ang sumisinag sa kanyang malamig na mukha. Hindi sapat ang paninira, sabi niya habang pinagmamasdan ang apoy ng lampara. Hanggat naroon ang mga manok, patuloy siyang babangon. Tahimik ang mga tauhan. Ano po ang nais ninyong mangyari, Don? Tanong ni Bruno. Dahan-dahang tumayo si Don Hilario at tumingin sa labas, sa direksyon ng tahanan ni Lolo Vicente. Sunugin ang kulungan. Nanlamig ang hangin sa paligid. Don, nag-alinlangan si Bruno kapag nalaman po ng baryo. Hindi nila malalaman, putol niya, at kahit maghinala sila, wala silang patunay. Tahimik na yumuko ang mga tauhan. Sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng karamihan, 4 na anino ang palihim na gumapang sa likod ng bakuran ni na Lolo Vicente. Bitbit nila ang mga sulo at langis. Sa kabilang dako, mahimbing na natutulog sina Lolo Vicente at Aling Sabel, pagod mula sa maghapong pag-aalaga sa kanilang mga alaga at bukirin. Ngunit tulad ng dati, si Tintin ay hindi kailanman tunay na nagpapabaya. Habang papalapit ang mga salarin, biglang nag-angat ng ulo si Tintin. Tahimik muna. Pagkatapos ay tila may naramdaman.
At saka, tilaok. Isang napakalakas na tilaok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagising ang mga aso, nagsigising ang mga manok, ngunit huli na ang lahat. Naibuhos na ng isa sa mga tauhan ang langis sa gilid ng kulungan. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy. Mabilis itong kumalat sa tuyong kawayan. Sunog! Sunog! Sigaw ni Aling Sabel nang mamulat siya sa nakakasilaw na liwanag. Napabalikwas si Lolo Vicente. Paglabas niya, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang pinaghirapan niyang kulungan, ang tahanan ng kanyang mga alaga, ay nilalamon ng apoy. Mga manok, sigaw niya. Hindi na niya inisip ang panganib. Agad siyang sumugod. Vicente, huwag! Sigaw ni Aling Sabel, nanginginig sa takot. Ngunit para kay Lolo Vicente, ang mga alagang iyon ay hindi basta puhunan lamang. Sila ang naging daan upang mabuhay silang muli. Simbolo sila ng pag-asa. Isa-isa niyang binuksan ang mga kulungan habang sinusunog ng apoy ang kanyang mga braso. Nagsitakbuhan palabas ang mga manok. Nagsidatingan ang mga kapitbahay. Tubig! Magdala ng tubig! Bilis! Sa gitna ng kaguluhan, may isang tagpong hindi malilimutan ng baryo. Si Tintin, sa halip na tumakas, ay paulit-ulit na bumabalik sa loob ng nasusunog na kulungan. Tila ginagabayan palabas ang ibang mga sisiw. Hindi maaari, bulong ni Mang Cardo habang nasasaksihan ito. 3 beses pumasok si Tintin sa apoy. 3 beses din itong lumabas kasama ang mga naiwang sisiw. Ngunit sa ika-4, bumagsak ang isang nasusunog na kahoy. Tintin! Sigaw ni Lolo Vicente. Walang pag-aalinlangang sumugod si Lolo Vicente sa gitna ng apoy. Sa kabila ng init at panganib, pinilit niyang buhatin ang nasunog na troso. Sa huling sandali, nailigtas niya si Tintin. Ngunit siya mismo'y napaluhod sa tindi ng paso at usok. Sa tulong ng mga kapitbahay, tuluyan ding naapula ang apoy. Pagsikat ng madaling araw, tumambad ang masakit na tanawin. Wasak ang malaking bahagi ng kulungan. Maraming kagamitan ang abo. May ilang manok na hindi naisalba. Tahimik ang baryo. Si Aling Sabel ay umiiyak habang nilalagyan ng dahon ang mga paso ni Lolo Vicente. At si Lolo Vicente, tahimik lamang na nakaupo sa harap ng abo. Hindi dahil nawalan siya ng pag-asa, kundi dahil sa unang pagkakataon, ramdam niyang may taong sadyang nais siyang pabagsakin. Lumapit si Mang Cardo. Vicente, hindi aksidente ito. Tahimik siyang tumango. Sa tabi niya, si Tintin, bagaman may bahagyang sunog ang ilang balahibo, ay buhay. At sa kabila ng nangyari, muli itong tumilaok habang sumisikat ang araw. Isang tilaok na tila nagsasabing, hindi pa ito ang wakas. Makalipas ang ilang oras, dumating ang buong baryo. May dalang kawayan, may dalang yero, may pagkain, may tulong. Si Aling Pasing, si Mang Cardo, si Nena, at marami pang iba. Hindi ka nag-iisa, Vicente. Tinulungan mo kami noon. Panahon na para kami naman. Isa-isang tumulo ang luha sa mata ni Aling Sabel. At si Lolo Vicente, bagaman sugatan, ay nakaramdam ng bagay na higit pa sa kayamanan.
pagmamahal ng komunidad. Sa loob lamang ng ilang araw, sama-samang itinayo ng baryo ang bago at mas matibay na kulungan. Mas malaki, mas maayos, mas ligtas. At sa kauna-unahang pagkakataon, tunay na naunawaan ni Don Hilario ang isang bagay na hindi niya kailanman nabili ng salapi. Ang isang taong minamahal ng marami ay mas mahirap pabagsakin. Nang mabalitaan niya na hindi lamang nakabangon si Lolo Vicente, kundi lalo pang sinuportahan ng baryo, halos hindi siya makapaniwala. Bakit? Galit niyang sigaw. Bakit lalo pa siyang lumalakas? Ngunit sa kanyang galit, nagsimula siyang gumawa ng mas mapanganib na pagkakamali. Sapagkat habang lumalala ang kanyang kasamaan, mas lalo namang lumilinaw sa baryo kung sino ang tunay na karapat-dapat pagkatiwalaan. At sa abo ng sinunog na kulungan, hindi lamang bagong pag-asa ang sumibol, kundi isang mas matatag na pangalan para kay Lolo Vicente. Ngunit kasabay nito, may isang lihim na unti-unting mabubunyag. Sino ba talaga si Tintin? At bakit tila may puwersang laging nagbabantay sa kanya? Matapos ang trahedyang sumubok sa tibay ng loob ni Lolo Vicente, lalong naging matatag ang kanyang pangalan sa baryo ng De La Puente. Ang apoy na sumunog sa kanyang kulungan ay hindi naging wakas ng kanyang kabuhayan. Sa halip, ito'y naging simula ng mas malalim na pagkakaisa ng buong baryo. Sa mga sumunod na linggo, muling dumami ang kanyang mga manok. Ang mga natirang alaga ay tila lalo pang sumigla at si Tintin, sa kabila ng muntik nitong ikapahamak, ay nanatiling matatag, alerto at tila mas mahiwaga kaysa dati. Ngunit sa puso ni Lolo Vicente, may tanong ng matagal nang nakatanim. Bakit sa dinami-dami ng lugar sa kagubatan, sa ilalim pa ng punong balete niya, natagpuan si Tintin? At bakit sa tuwing may panganib, tila laging may kakaibang lakas ang kanyang unang alaga? Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga sina Aling Sabel, hindi makatulog si Lolo Vicente. Ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa kanilang bagong tayong tahanan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Tahimik siyang bumangon. Napansin siya ni Tintin. Hindi ito tumilaok, hindi ito gumawa ng ingay. Sa halip, dahan-dahan lamang itong naglakad palabas ng bakuran. Tintin, bulong ni Lolo Vicente. Nagtaka siya nang mapansing tila may nais ipakita ang kanyang alaga. Kaya't sinundan niya ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinahak nilang muli ang daan patungo sa kakahuyan, sa mismong lugar kung saan niya unang napulot ang mahiwagang sisiw. Habang papalalim sila sa gubat, mas lalong lumalamig ang paligid. Ang mga dahon ay tila kakaibang humahampas sa hangin at ang mga huni ng kuliglig ay unti-unting nawala. Hanggang sa makarating sila. Ang matandang punong balete. Mas malaki ito kaysa kanyang naaalala. Mas misteryoso. Mas tila buhay. Huminto si Tintin sa harap nito. At saka ito tumilaok. Isang tilaok na hindi pangkaraniwan. Hindi malakas, kundi tila may lalim na sumasalubong sa gabi. Biglang umugong ang hangin. Nayanig ang mga dahon. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, isang mahinang liwanag ang lumitaw mula sa ugat ng punong balete. Napaatras si Lolo Vicente. Ano ito? Mula sa likod ng puno, dahan-dahang lumitaw ang isang matandang babae
na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang mukha'y may bakas ng edad, ngunit hindi nakatatakot. Sa halip, puno ng katahimikan. Napahawak si Lolo Vicente sa dibdib. "Sino po kayo?" Ngumiti ang matanda. "Huwag kang matakot, Vicente." Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. "Kilala niyo po ako?" Matagal na. Hindi makapagsalita si Lolo Vicente. "Ako ang tagapagbantay ng lugar na ito," sabi ng matanda. "At ang manok na hawak mo ay hindi mo basta napulot lamang." Napatingin siya kay Tintin. Ano po ba talaga siya? Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Tintin at marahang hinaplos ang balahibo nito. Siya ay biyayang inilaan lamang sa pusong karapat-dapat. Napalunok si Lolo Vicente. "Noong araw na natagpuan mo siya, sinusubok ka." "Sinusubok?" "Oo," sagot ng matanda. "Marami nang dumaan dito, mayayaman, makapangyarihan, sakim. Ngunit walang pumansin sa isang mahina at halos mamamatay na sisiw. Ikaw lamang." Tahimik si Lolo Vicente. "Pinili mong tulungan ang isang nilalang kahit wala kang kasiguraduhan. Ibinigay mo ang kabutihan kahit ikaw mismo'y kapos." Unti-unting naunawaan ni Lolo Vicente. Kung gayon, si Tintin, siya ay hindi mahika para sa kasakiman, putol ng matanda. Siya ay biyaya para sa mabuting puso. Naramdaman ni Lolo Vicente ang bigat ng mga salitang iyon. "Pero tandaan mo," dagdag ng matanda, "ang biyaya ay may kapalit na pananagutan." Ano pong ibig ninyong sabihin? Habang ginagamit mo ang iyong pag-unlad para sa kabutihan, mananatili ang pagpapala. Ngunit sa oras na manaig ang kasakiman, mawawala ang lahat. Biglang pumasok sa isip ni Lolo Vicente ang mga paninira, ang inggit ni Don Hilario at ang lumalaking impluensya ng kanyang pangalan. Paano ko po mapapanatili ang biyaya? Ngumiti ang matanda. Sa parehong paraan kung paano mo ito natanggap, sa kababaang loob. Pagkasabi nito, muling umugong ang hangin. Kumislap ang liwanag. At sa isang iglap, naglaho ang matanda. Naiwan si Lolo Vicente na tila na naginip lamang. Ngunit sa paanan ng punong balete, may nakita siyang isang bagay. 3 gintong balahibo. Dahan-dahan niya itong pinulot. At nang hawakan niya iyon, tila nakaramdam siya ng init at kapayapaan. Pagbalik niya sa kanilang tahanan bago magbukang liwayway, tahimik siyang naupo habang pinagmamasdan si Tintin. Hindi na lamang ito basta alaga sa kanyang paningin. Ito'y paalala. Paalala na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa paraan ng paggamit nito. Kinabukasan, mas naging bukas palad si Lolo Vicente. Hindi lamang siya nagbenta ng manok, nagturo rin siya sa baryo ng tamang pag-aalaga, pagpaparami at pagnenegosyo. Nagtatag siya ng munting samahan ng mga magsasaka at tagapag-alaga ng manok upang sama-sama silang umunlad. Dahil dito, lalong yumabong ang De La Puente. Ngunit habang lumalawak ang kabutihang naidudulot ni Lolo Vicente, may isa namang pusong lalong nilalamon ng dilim. Si Don Hilario. Nang mabalitaan niyang lalo pang lumalakas ang impluensya ni Lolo Vicente, hindi na lamang inggit ang kanyang naramdaman. Ito'y naging obsesyon. May lihim talaga siya.
Madiin niyang sabi. At dahil sa kanyang kasakiman, nagpasiya siyang puntahan mismo ang punong balete. Hindi niya alam na ang lugar na iyon ay hindi para sa mga pusong sakim. At ang kanyang gagawin ang maaaring tuluyang magpabago sa kanyang kapalaran. Hindi mapakali si Don Hilario. Sa bawat araw na nakikita niyang mas lalong umuunlad ang baryo sa tulong ni Lolo Vicente, para bang may apoy na patuloy na sumusunog sa kanyang dibdib. Ang dating baryong kontrolado ng kanyang pangalan ay unti-unting nagbabago. Hindi na takot ang pangunahing umiiral sa mga tao, pag-asa na. At para sa isang taong sanay na siya lamang ang sinusunod, iyon ay isang uri ng pagkatalo na hindi niya matanggap. Ano ba talaga ang lihim niya? Madiin niyang tanong habang naglalakad sa kanyang malawak na silid. Tahimik si Bruno sa gilid. Don, may narinig po ako. Huminto si Don Hilario. Ano iyon? Sabi po ng ilan, may kaugnayan daw sa punong balete sa kakahuyan. Biglang tumalim ang mga mata ni Don Hilario. Balete. Naalala niya ang mga lumang kwento ng matatanda. Mga bulong tungkol sa hiwaga, biyaya, at mga pagsubok para sa taong mapadpad sa sagradong lugar na iyon. Ngunit para kay Don Hilario, walang sagrado-sagrado. Kung may lihim mang kayamanan doon, naniniwala siyang dapat iyon ay mapasakan niya. Ako mismo ang pupunta. Don, baka delikado po. Walang delikado sa taong may tapang at salapi, putol niya. Ngunit ang totoo, hindi tapang ang nagtutulak sa kanya, kundi kasakiman. Kinagabihan, lihim siyang nagtungo sa kakahuyan kasama si Bruno at 2 pang tauhan. May dala silang lampara, pala, at mga sako. Hindi tulad ni Lolo Vicente na minsang naglakad doon ng may kababaang loob, si Don Hilario ay nagtungo roon na parang mananakop. Pagdating nila sa punong balete, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Mas makapal ang ulap, mas mabigat ang hangin, mas tahimik ang paligid. Ngunit hindi siya natinag. Ito na ba ang puno? Tanong niya. Opo, Don. Pinagmasdan niya ang matandang balete. Kung dito nagsimula ang swerte ni Vicente, dito rin magsisimula ang akin. Ipinahukay niya ang paligid ng puno. Bilisan ninyo. Nagsimulang maghukay ang mga tauhan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paghuhukay, unti-unting lumalakas ang hangin. Umuugong ang mga sanga. Nagkikiskisan ang mga ugat. At tila may mga aninong gumagalaw sa dilim. Don, nanginginig na sabi ni Bruno, parang may mali po. Tumahimik ka. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nabalot ng dilim ang paligid. Anong nangyayari? At mula sa kadiliman, isang tilaok ang umalingaw-ngaw. Isang tilaok na tila galing sa napakalayo, ngunit kasabay nito'y tila nasa mismong tabi nila. Tintin, bulong ni Bruno, takot na takot. Ngunit wala si Tintin doon. O baka may mas malalim na hiwagang konektado rito. Biglang yumanig ang lupa. Napahiyaw ang mga tauhan. Mula sa ilalim ng kanilang hinuhukay, biglang bumigay ang lupa at lumubog si Don Hilario hanggang baywang sa putik at ugat. Ilabas ninyo ako. Ngunit tila buhay ang mga ugat ng balete. Paikot itong kumapit sa kanyang mga binti. Don,
Tulungan niyo ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Don Hilario ang takot na hindi kayang tapatan ng pera o kapangyarihan. At saka, isang tinig. Hindi sigaw, hindi bulong, kundi isang malalim at malinaw na tinig ng matandang babae. Ang biyaya ay hindi inaagaw. Nanginig si Don Hilario. Sinong naririyan? Ang pusong sakim ay hindi kailanman pagpapalain. Pakawalan mo ako. Ang hinahanap mong yaman ay hindi para sa iyo. Biglang humigpit ang mga ugat. Napaiyak si Don Hilario. Sa buong buhay niya, unang beses siyang nagsumamo. Maawa ka, ayoko nang kunin. Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos, bumitaw ang mga ugat. Sa lakas ng pagkapakawala, bumagsak siya sa putik. Takbo, sigaw ni Bruno. Hindi na nila inintindi ang mga gamit. Nagsitakbo silang parang hinahabol ng kamatayan palabas ng kagubatan. Pagdating sa mansyon, halos hindi makapagsalita si Don Hilario. Mula ulo hanggang paa, balot siya ng putik, gasgas at takot. Ngunit higit sa pisikal na sugat, may mas mabigat na nangyari. Kinabukasan, napansin niyang tila may kakaiba. Ang dati niyang malulusog na panabong na manok ay nanghina. Ang kanyang mga pananim ay unti-unting nalanta. Ang ilan niyang katiwala ay nagsimulang umalis. At ang mga negosyong dati sagana, sunod-sunod na nalugi. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalo lamang lumalala. Para bang ang mismong kasakiman niya ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, walang kamalay-malay si Lolo Vicente sa buong nangyari sa Balete. Patuloy lamang siya sa kanyang kabutihan. Ngunit isang umaga, nadatnan niya sa harap ng kanyang bahay si Don Hilario. Hindi na ito ang dating maporma, matikas at mayabang na Don. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking pagod, bagsak at tila dinurog ng sariling kapalaluan. Nagulat si Aling Sabel. Don Hilario? Tahimik na yumuko ang dating makapangyarihang lalaki. Vicente. Hindi agad makapagsalita si Lolo Vicente. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tila humihingi ng tawad ang taong paulit-ulit na nagtangkang sumira sa kanya. Ako'y nagkamali. Natahimik ang paligid. Nainggit ako. Nagpadala ako sa kasakiman. At ngayoy nawala sa akin ang lahat. Pinagmasdan siya ni Lolo Vicente. Madali sanang gumanti. Madali sanang iparamdam ang pait ng mga nagdaang pananakit. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang tagapagbantay. Ang biyaya ay nananatili sa pusong mapagkumbaba. Kaya't sa halip na galit, habag ang kanyang pinili. Ang taong marunong magsisi, sabi ni Lolo Vicente, ay maaari pang magsimulang muli. Nanlaki ang mata ni Don Hilario. Matutulungan mo pa ako matapos ang lahat? Kung ako'y tinulungan ng biyaya noon, sino ako para ipagkait iyon sa iba? At sa araw na iyon, ang baryo ng De La Puente ay nakasaksi ng isang bagay na higit pa sa kayamanan, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Tinulungan ni Lolo Vicente si Don Hilario na muling magsimula, hindi bilang makapangyarihang Panginoon, kundi bilang ordinaryong tao na kailangang matutong magtrabaho ng marangal.
At habang si Don Hilario ay unti-unting natutong magbago, mas lalong luminaw ang tunay na hiwaga ni Tintin. Hindi lamang ito nagdadala ng yaman. Ito'y nagbubukas ng puso ng tao kung handa silang matuto. Ngunit sa kabila ng kapayapaang unti-unting bumabalik, may bagong pagsubok na paparating. Sapagkat ang balita tungkol sa maswerteng manok ni Lolo Vicente ay hindi na lamang umiikot sa De La Puente. Umabot na ito sa mga karatig bayan at may mga bagong taong darating. Mga taong hindi simpleng inggit ang dala, kundi mas mapanganib na kasakiman. Matapos ang pagbagsak ni Don Hilario at ang kanyang unti-unting pagbabago sa tulong ni Lolo Vicente, naging mas payapa ang baryo ng De La Puente. Ang dating lugar na puno ng takot, inggit at lihim na alitan ay naging masiglang pamayanan ng pagtutulungan. Sa pangunguna ni Lolo Vicente, maraming pamilya ang natutong mag-alaga ng manok, mag-ipon, magtanim ng mas maayos at magtulungan sa panahon ng pangangailangan. Ang baryong dati halos walang pumapansin ay naging kilala bilang lugar ng masisipag at masaganang magsasaka. Unti-unting dumami ang bumibisita mula sa karatigbayan. May mga gustong bumili ng manok, may mga nais matuto, may mga simpleng humahanga. Ngunit kasabay ng paglawak ng magandang balita, may mga matang hindi kabutihan ang hanap. Sa bayan ng San Roque, ilang oras mula sa De La Puente, nakarating ang kwento tungkol sa mahiwagang manok sa pandinig ng tatlong makapangyarihang negosyante, sina Severino Blanco, Mateo Rivas at Gonzalo Verdan. Sila ay kilala hindi sa kabutihan, kundi sa pagkamal ng yaman sa anumang paraan. May malalawak silang negosyo sa kalakalan ng hayop, lupa at ani. Para sa kanila, ang bawat bagay ay may katumbas na presyo. At nang marinig nila ang tungkol kay Tintin, iisa lamang ang kanilang naisip. Kung mapasaka nila ang pinagmumulan ng himala, mas lalo silang yayaman. Sa isang marangyang hapagkainan, habang umiinom ng mamahaling alak, pinag-usapan nila si Lolo Vicente. Isang magsasaka lamang, natatawang sabi ni Severino. At may isang manok na nagpaparami ng kayamanan, dagdag ni Mateo. Ngumisi si Gonzalo. Kung totoo man iyan, masyado iyong mahalaga para manatili sa kamay ng isang hamak. Nagkasundo silang puntahan ang De La Puente. Ngunit hindi bilang simpleng mamimili, kundi bilang mga lalaking sanay mang-agaw. Pagdating nila sa baryo makalipas ang ilang araw, agad silang namangha sa kaunlaran ng lugar. Maayos ang mga bahay, masigla ang palengke, masayahin ang mga tao. Ngunit higit sa lahat, kapansin-pansin ang paggalang ng lahat kay Lolo Vicente. Sa unang tingin pa lamang, hindi na nila nagustuhan iyon. Isang simpleng kubo noon, ngayoy isang matibay, ngunit payak pa ring tahanan. Hindi marangya, ngunit halatang bunga ng marangal na pagsisikap. Humarap sila kay Lolo Vicente. Magandang araw, formal na bati ni Severino. Narinig namin ang tungkol sa inyong natatanging lahi ng manok. Ngumiti si Lolo Vicente. Magandang araw rin po. Ano po ang maipaglilingkod ko? Diretsahang nagsalita si Mateo. Bibilhin namin ang pangunahing manok mo. Tahimik si Lolo Vicente. Hindi ipinagbibili si Tintin. Nagkatinginan ng tatlo. Marahil hindi mo pa naririnig ang aming alok, sabi ni Gonzalo habang inilalapag ang isang supot ng salapi sa mesa.
10 ulit ng karaniwang halaga. Hindi na tinag si Lolo Vicente. Hindi po siya paninda. Nagsimulang mawala ang kanilang ngiti. "Lolo," malamig na sabi ni Severino, "lahat ng bagay ay may presyo." Ngunit kalmado pa rin ang matanda. "Hindi lahat." Sa unang pagkakataon, may tumanggi sa mga lalaking sanay na nasusunod. At iyon ay hindi nila matanggap. Umalis silang may nakatagong galit. Kinagabihan, lihim silang nagpulong sa inuupahan nilang bahay malapit sa baryo. "Kung ayaw ibenta," sabi ni Mateo, "kunin." Ngunit mas tuso si Severino. "Hindi. Kapag ninakaw natin agad, maghihinala ang lahat." "Anong balak mo?" Ngumiti siya. "Sirain muna natin ang pundasyon niya." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang bagong uri ng panlililinlang. Nagkalat sila ng murang manok sa kalapit-bayan upang pabagsakin ang presyo ng bentahan. Sinuhulan nila ang ilang mangangalakal upang iwasan si Lolo Vicente. Nagkunwari silang eksperto at nagsabing may sakit daw ang ilang lahi sa De La Puente. Unti-unting naapektuhan ang kabuhayan ng baryo. Bakit bumababa ang benta? Bakit parang may naninira? Hindi naman ito nangyari noon. Napansin ni Lolo Vicente ang pagbabago. Ngunit hindi siya agad kumilos nang may galit. Sa halip, inalam niya ang ugat ng problema. Sa tulong ni Don Hilario, na ngayoy tunay nang nagbago at nais bumawi sa kanyang mga kasalanan, nalaman nila ang pakana ng 3 negosyante. "Vicente," sabi ni Don Hilario, "kilala ko ang uri ng mga iyan, hindi sila titigil." Tahimik na tumango si Lolo Vicente. "Kung gayon, hindi lang sarili ko ang dapat kong ipagtanggol, kundi buong baryo." Nagtipon ang mga mamamayan. Sa gitna ng plaza, muling nagsalita si Lolo Vicente. "Mga kababaryo, may mga taong nais tayong pahinain sa pamamagitan ng takot at panlilinlang." Tahimik ang lahat. Pero bago tayo umasenso, ano ba ang meron tayo? "Pagkakaisa," sigaw ng ilan. "Sipag," dagdag ng iba. "Katapatan," sigaw ni Aling Pasing. Tumango si Lolo Vicente. Iyon ang hindi nila kayang bilhin. Sa halip na bumagsak, gumawa sila ng bagong paraan. Nagtatag sila ng samahan, pinagsama-sama ang produkto, direktang nakipagkalakalan sa mas malalayong bayan. Nagbahaginan ng kita, at dahil dito, lalong naging matatag ang De La Puente. Nabigo ang plano ng 3 negosyante, ngunit hindi pa rin sila sumuko. Sa kanilang kabiguan, napagpasyahan nilang gawin ang pinakadelikadong hakbang, ang dukutin si Tintin. Isang gabi ng malakas na ulan, habang abala ang baryo sa pagprotekta sa kani-kanilang tahanan mula sa bagyo, sumalakay ang kanilang mga bayarang tauhan. Hindi tulad ng mga nauna, handa sila. May lambat, may kariton, may armas. At sa unang pagkakataon, nakuha nila si Tintin. Nayanig ang buong baryo ng mag-umaga. Wala si Tintin. Tahimik ang kulungan, nagkakagulo ang mga manok, at si Lolo Vicente ay tila nawalan ng bahagi ng kanyang puso. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, tumingala siya sa langit habang bumubuhos ang ulan. At sa kanyang palad, naroon pa rin ang 3 gintong balahibong minsang
ibinigay sa kanya sa ilalim ng punong balete. Biglang umihip ang kakaibang hangin at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling narinig ni Lolo Vicente ang mahiwagang tinig. Panahon na upang sundan mo ang biyayang minsang sumunod sa iyo. Nagsimula na ang pinakamapanganib na yugto ng kanyang buhay. Hindi na lamang ito laban para sa kabuhayan, kundi laban upang mailigtas si Tintin. Ang biyayang nagbago sa kanyang kapalaran at sa buong baryo ng De La Puente. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Tintin sa kanyang buhay, nagising si Lolo Vicente sa umagang walang tilaok na sumasalubong sa araw. Ang dating masiglang bakuran ay nabalot ng kakaibang lungkot. Ang mga manok ay tila balisa, paikot-ikot at waring may hinahanap. Si Aling Sabel ay tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang bakanteng bahagi ng kulungan kung saan madalas tumayo si Tintin bilang bantay. Ngunit si Lolo Vicente, bagaman sugatan ng puso, ay nanatiling matatag. Alam niyang hindi ito panahon ng pagdadalamhati. Panahon ito ng pagkilos. Tahimik niyang hinawakan ang 3 gintong balahibo na minsang nakuha niya sa ilalim ng punong balete. Sa bawat dampi ng kanyang palad, tila may init siyang nararamdaman, parang isang paalala na hindi pa nawawala ang pag-asa. Babalikan kita, kaibigan, mahina niyang bulong. Lumapit si Don Hilario na ngayoy isa ng tapat na kakampi. Vicente, sasama ako. Umiling si Lolo Vicente. Hindi, ang baryo ang kailangang bantayan. Pero delikado, mas delikado kung wala akong babalikan. Tahimik si Don Hilario, ngunit sa pagkakataong iyon, lubos niyang naunawaan ang bigat ng responsibilidad ng isang tunay na pinuno. Nagpaalam si Lolo Vicente kay Aling Sabel. Mag-iingat ka, nanginginig nitong sabi. Babalik ako, kasama si Tintin. Sa tulong ng ilang bakas ng gulong sa maputik na daan, impormasyon mula sa mga mangangalakal, at gabay ng kanyang likas na talino bilang magsasaka, natunton ni Lolo Vicente ang direksyon ng mga dumukot patungong San Roque. Mahaba ang kanyang nilakbay. Tinahak niya ang mapuputik na daan, tumawid sa ilog, tumaan sa masukal na kagubatan, umakyat sa mabatong burol. Sa bawat hakbang, hindi lamang pagod ang kanyang dala, kundi alaala. Naalala niya ang araw na napulot niya si Tintin, ang mga unang itlog, ang pag-ahon nila sa kahirapan, ang mga taong natulungan. Habang papalapit siya sa San Roque, mas lalong naging malinaw sa kanya. Hindi lamang isang manok ang kanyang hinahanap. Hinahanap niya ang biyayang naging simbolo ng kabutihan. Pagdating niya sa bayan, agad niyang naramdaman ang malaking kaibahan. Mas magarbo, mas maingay, mas marangya. Ngunit sa ilalim ng kinang, dama niya ang kasakiman. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tindero, kutsero at manggagawa, nalaman niyang may malaking hacienda sa labas ng bayan na pag-aari ng 3 negosyante. Doon umano dinadala ang mahahalagang hayop na nais nilang paramihin o pagkakitaan. Kinagabihan, lihim na nagtungo si Lolo Vicente sa hacienda. Napakalaki nito, mataas ang bakod, maraming bantay, ngunit hindi siya umatras. Habang nagtatago sa lilim ng mga puno, narinig niya,
Tiilaok. Napapikit siya. Tintin. Naroon nga ito. Ngunit kakaiba ang tilaok. Hindi ito malaya, may lungkot, may galit. Sa likod ng malaking kulungan, nakita niya si Tintin, nakakulong sa bakal, hiwalay sa ibang manok, habang pilit itong pinaparisan ng mga negosyante sa iba't ibang lahi upang subukang makuha ang lihim nito. Ngunit nabigo sila. Hindi dumami ang kanilang mga manok. Hindi umusbong ang himala. Sapagkat ang biyaya ay hindi napipilit. Narinig ni Lolo Vicente ang usapan ng tatlo. Bakit walang nangyayari? Baka may sekreto si Vicente? O baka siya mismo ang susi? Napagtanto ni Lolo Vicente na hindi lamang si Tintin ang gusto nilang kontrolin, maging siya. Kaya't gumawa siya ng plano. Bilang isang simpleng magsasaka, hindi siya sanay sa dahas. Ngunit sanay siya sa kalikasan. Napansin niyang malapit sa kulungan ang imbakan ng mais. At alam niya ang isang bagay. Kapag pinakawalan ang maraming butil sa tamang oras, ang mga manok ay magkakagulo. Matiyaga siyang naghintay hanggang hating gabi. Nang humina ang ulan at naging abala ang ilang bantay sa pag-iinuman, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa imbakan. Binuksan niya ito. Sa isang iglap, bumuhos ang mais sa buong paligid. Nagkagulo ang daan-daang manok. Nagsituka, nagsiliparan, nagsiksikan. Anong nangyayari? Hoy, bantayan ninyo! Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagtungo si Lolo Vicente sa kulungan ni Tintin. Tintin! Sa unang pagkakataon, matapos ang pagkakadukot, nagningning muli ang mga mata ng mahiwagang tandang. Tumilaok ito ng malakas. Parang pagkilala. Parang pag-asa. Gamit ang lumang pako at batong nakita niya sa paligid, pinilit ni Lolo Vicente na mabuksan ang kandado. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuksan, "Hoy, nariyan siya!" Nahuli siya. Dumating ang mga bantay. Napapalibutan siya. Lumabas din ang tatlong negosyante. Si Severino ay malamig na ngumiti. "Alam kong darating ka." Tahimik si Lolo Vicente. "Kung gusto mo ang manok, may kapalit." "Ano?" "Turuan mo kami ng lihim mo." At sa harap ng panganib, ng kasakiman, at ng tila imposibleng sitwasyon, naalala ni Lolo Vicente ang sinabi ng tagapagbantay sa balete. Ang biyaya ay nananatili sa pusong mapagkumbaba. Dahan-dahan siyang ngumiti. "Gusto niyo ang lihim?" Lumapit ang tatlo. At ito iyon. Tahimik ang paligid. Hindi kayang paramihin ng kasakiman ang biyaya. Nagsimulang magdilim ang mukha ng mga negosyante. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumidlat. At mula sa kalangitan, bumuhos ang malakas na ulan. Nabuksan ang kulungan. Tumilaok si Tintin ng ubod lakas. At sa tila hindi maipaliwanag na pangyayari, nagsigulo ang lahat ng manok sa hasyenda na parabang iisa ang kanilang sinusunod. Nagkaroon ng matinding kaguluhan. Sa gitna nito, nakatakas sina Lolo Vicente at Tintin. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sapagkat hinabol sila ng mga tauhan sa gitna ng unos,
At sa madilim na gabing iyon, habang tumatakbo pa uwi ang matandang magsasaka, kasama ang biyayang minsang nagligtas sa kanya, isang mas malaking pagsubok ang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Sa ilalim ng rumaragasang ulan at humahagupit na hangin, patuloy sa pagtakbo si Lolo Vicente habang mahigpit na yakap si Tintin. Ang putikang daan mula San Roque ay tila naging ilog ng panganib. Ang bawat hakbang ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagbagsak, ngunit ni minsan ay hindi niya binitiwan ang mahiwagang tandang. Sa likuran nila, patuloy ang sigaw ng mga humahabol. Habulin sila. Huwag hayaang makatakas. Ang mga tauhan ng tatlong negosyante ay may dalang sulo, lubid at galit. Para sa kanila, hindi lamang manok ang tinatakasan nila. Ito'y kayamanang hindi nila matanggap na mawala sa kanilang mga kamay. Ngunit para kay Lolo Vicente, si Tintin ay hindi kailanman naging simpleng yaman. Isa itong biyaya, isang kaibigan, at isang paalala ng kabutihan. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalakas ang bagyo. Kumidlat ng malakas. Sa saglit na liwanag, nasilayan ni Lolo Vicente ang isang lumang tulay na kawayan sa ibabaw ng rumaragasang ilog, ang pinakamabilis na daan pauwi sa De La Puente. Ngunit halos wasak na ito. Kung hindi ako tatawid, bulong niya, hinihingal, maaabutan nila tayo. Sa kanyang edad, ang pagtawid doon sa gitna ng bagyo ay halos paghaharap sa kamatayan. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Mahigpit niyang hinawakan si Tintin. Magtiwala tayo. Dahan-dahan siyang umapak. Umaalog ang tulay. Humahampas ang ulan, humuhuni ang kawayan sa lakas ng hangin. Sa bawat hakbang, tila sumisigaw ang kalikasan ng babala. Ngunit biglang, crack! Naputol ang isa sa mga tali ng tulay. Nayanig ito ng malakas. Napahawak si Lolo Vicente sa natitirang kawayan habang muntik mahulog sa rumaragasang ilog. Sa likuran niya, papalapit ang mga humahabol. Wala ka ng kawala, matanda. Ngunit sa sandaling iyon, tumilaok si Tintin. Hindi iyon karaniwang tilaok. Ito'y malakas, matinis, at tila may kapangyarihang sumasabay sa dagundong ng kulog. Biglang kumidlat sa malapit. Sa liwanag ng kidlat, tila nasilaw ang mga humahabol. Nataranta ang kanilang mga kabayo. Nadulas ang ilan sa putik. Nagkagulo sila. Nabigyan si Lolo Vicente ng pagkakataon. Sa nalalabing lakas, tumalon siya sa huling bahagi ng tulay. Gumulong siya sa kabilang pampang, sugatan ngunit buhay. At sa mismong sandaling makatawid siya, tuluyang bumigay ang tulay. Bumulusok sa rumaragasang ilog ang natitirang bahagi nito. Hindi na siya masundan ng mga humahabol. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Dahil sa matinding pagod, paso at sugat, unti-unting nanghina si Lolo Vicente. Habang tinatahak niya ang daan pauwi sa kakahuyan, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Hindi pa pwede. Ngunit bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa paanan ng punong balete. Sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik ang paligid.
Unti-unting humina ang ulan. At sa pagitan ng ulap at dilim, muling lumitaw ang mahiwagang matandang tagapagbantay. Lumuhod ito sa tabi ni Lolo Vicente. Ang pusong tunay na mabuti, wika nito, ay laging sinusubok, hindi upang sirain, kundi upang patatagin. Sa kanyang tabi, si Tintin ay tahimik ngunit alerto. Mula sa 3 gintong balahibo sa bulsa ni Lolo Vicente, muling lumitaw ang mahinang liwanag. Dahan-dahang ipinatong ng matanda ang mga ito sa sugatang dibdib ng magsasaka. At sa hindi maipaliwanag na paraan, tila nawala ang matinding sakit. Hindi man tuluyang naglaho ang pagod, bumalik ang kanyang lakas. Nagmulat siya. "Kayo," ngumiti ang matanda. "Hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Bakit po ako?" "Dahil pinili mong maging mabuti kahit maaari kang maging makasarili." Naluhas si Lolo Vicente. "Pagod na rin po ako. Ang tunay na biyaya," sabi ng matanda, "ay hindi para lamang yumaman, kundi upang magbigay ng pag-asa kahit sa oras ng pinakamalaking unos." Pagsikat ng madaling araw, nagising si Lolo Vicente na tila bagong lakas ang katawan. Katabi niya si Tintin at sa di kalayuan, mga tao mula sa De La Puente. Nauna pala si Don Hilario kasama sina Mang Cardo at marami pang baryo upang hanapin siya nang mapabalitang siya'y nagtungo sa San Roque. "Vicente!" Buhay siya. Niyakap siya ni Aling Sabel ng mahigpit, umiiyak sa tuwa. "Akala ko, nakabalik ako," mahinang sabi niya. Nang malaman ng baryo ang kanyang ginawa, ang pagharap sa panganib upang iligtas, hindi lamang ang isang manok, kundi ang simbolo ng kanilang pag-asa. Lalo siyang naging inspirasyon sa lahat. Ngunit hindi pa roon nagtapos. Dahil ang 3 negosyante, matapos ang kanilang kabiguan, ay hindi lamang nawalan ng plano. Nawasak din ang kanilang pangalan. Lumabas ang kanilang panlilinlang. Iniwasan sila ng mga mangangalakal. Pinanagot sila ng mga taong dati nilang niloko. At tulad ni Don Hilario noon, naranasan din nila ang pagbagsak na dulot ng sariling kasakiman. Samantala, sa pagbabalik ni Lolo Vicente, isang malaking pagbabago ang kanyang ipinasya. Hindi na lamang para sa kanyang pamilya, hindi na lamang para sa baryo, kundi para sa mas marami pang nangangailangan. Sa ilalim ng punong balete, gumawa siya ng isang panata. Ang biyaya ni Tintin ay hindi dapat manatiling lihim ng iilan. Ito'y magiging simula ng mas malaking kabutihan. Kaya't sinimulan niyang planuhin ng pinakamalaki niyang pangarap. Ang pagtatatag ng isang malawak na samahan ng mga magsasaka mula sa iba't ibang baryo upang ang pag-asenso ay hindi lamang mapasakan niya, kundi maging daan upang maraming mahihirap ang makaahon. Ngunit sa bawat malaking pangarap, may mas malaking pagsubok. Sapagkat habang lumalawak ang kanyang impluwensya, may mga taong higit na makapangyarihan kaysa Don Hilario at sa 3 negosyante ang magsisimulang makapansin. At hindi lahat ng may kapangyarihan ay natutuwa sa isang simpleng matandang magsasakang kayang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kabutihan. Matapos ang unos, habulan, at mga pagsubok na muntik ng kumitil sa kanyang lakas, nagbago si Lolo Vicente ng higit pa sa panlabas na anyo. Ang dating simpleng magsasakang ang pangarap lamang ay maitawid ang bawat araw,
kasama si Aling Sabel ay naging haligi ng pag-asa hindi lamang sa baryo ng De La Puente, kundi sa mga karatig lugar na minsang nabalot din ng kahirapan. Ngunit sa kabila ng lumalawak niyang impluwensya, nanatili siyang mapagkumbaba. Sa bawat paggising niya sa umaga, hindi niya nakakalimutang magpasalamat sa biyayang nagsimula sa isang munting sisiw sa ilalim ng punong balete. Si Tintin, bagaman tumatanda na rin, ay nanatiling matatag, tila hindi lamang ordinaryong nilalang, kundi tunay na simbolo ng kabutihan, kasipagan at wastong paggamit ng biyaya. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan ni Lolo Vicente ang kanyang pinakamalaking pangarap. Hindi na lamang siya basta nag-alaga ng manok. Nagtatag siya ng samahan ng masisipag na magsasaka at tagapag-alaga, isang pagkakaisa ng iba't ibang baryo upang magbahaginan ng kaalaman, sisiw, pagkain, at pagkakataon. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang lupa. Basta't may sipag, katapatan, at malasakit. Isa-isang sumali ang mga baryo, mula De La Puente hanggang San Roque, hanggang sa mas malalayong bayan. Ang mga pamilyang dati gutom ay nagkaroon ng kabuhayan. Ang mga batang dati hindi makapag-aral ay nagkaroon ng pagkakataon. Ang mga biyudang walang mapagkunan ay natutong magsimula muli. At sa bawat tagumpay, iisa lamang ang laging paalala ni Lolo Vicente. Ang biyaya ay hindi iniipon, ibinabahagi. Dahil dito, lalong sumikat ang kanyang pangalan. Ngunit kasabay nito, dumating ang mga bagong makapangyarihang tao, mga pinununo ng malalaking lupain at negosyong nais kontrolin ang kanyang samahan. Isa sa kanila ay si Gobernador Valmoria, isang tuso at ambisyosong pinununo ng lalawigan na kilala sa paggamit ng kapangyarihan upang sakupin ang anumang nakikita niyang maaaring magpayaman sa kanya. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Lolo Vicente, agad siyang nagtungo sa De La Puente. Kasama ang kanyang mga bantay, marangyang karwahe at mapagmataas na tindig, hinarap niya ang matandang magsasaka. "Vicente," sabi niya, "hanga ako sa iyong nagawa." Magalang na yumuko si Lolo Vicente. "Maraming salamat po. Kaya nais kitang alukin." Tahimik ang baryo. "Isailalim mo sa aking pamamahala ang iyong samahan. Bibigyan kita ng malaking pondo, proteksyon, at mas malawak na impluwensya." Maraming natuksong makinig. Malaking alok iyon. Ngunit kilala na ni Lolo Vicente ang ganitong uri ng kapangyarihan. "Kapag po ba pumayag ako?" tanong niya, "mananatili bang para sa mahihirap ang samahang ito?" Ngumiti ang gobernador, isang ngiting hindi umabot sa puso. "Natural, basta't may tamang bahagi para sa pamahalaan." Natahimik ang lahat. Nauunawaan nila ang ibig sabihin. Control, kasukiman, pag-angkin. Sa kabila ng napakalaking oportunidad, pinili ni Lolo Vicente ang mas mahirap ngunit tamang landas. "Paumanhin po," mahinahon niyang sagot, "ngunit ang biyayang ito ay hindi para maging pag-aari ng iisa." Nanigas ang mukha ng gobernador. "Pinatatanggihan mo ako?" "Hindi ko po kayo tinatanggihan. Pinipili ko lamang ang layunin kung bakit ito nagsimula." Galit na umalis si Gobernador Valmoria. At tulad ng mga nauna,
Nagtangka rin itong sirain si Lolo Vicente sa pamamagitan ng buwis, banta at impluensya. Ngunit huli na, sapagkat ang samahan ni Lolo Vicente ay hindi na lamang tungkol sa manok. Ito'y naging kilusan ng pagkakaisa. Libo-libong magsasaka ang tumindig. Maraming baryo ang sumuporta. Maging ilang matatapat na pinuno ay kumampi sa kanya. Sa harap ng nagkakaisang mamamayan, nabigo ang gobernador. At sa unang pagkakataon, tunay na napatunayan ni Lolo Vicente na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi pera, hindi posisyon, at hindi takot, kundi ang tiwalang inani mula sa kabutihan. Lumipas ang mga taon. Unti-unting pumuti ng tuluyan ang buhok ni Lolo Vicente. Mas bumagal ang kanyang mga hakbang. Mas madalas na si Aling Sabel ang umaalalay sa kanya. Ngunit sa bawat umaga, naroon pa rin si Tintin. Matanda na rin, ngunit hindi nawawala ang kakaibang tindig. At isang tahimik na bukang liwayway sa ilalim ng parehong punong balete kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad si Lolo Vicente kasama si Tintin. Naupo siya sa ilalim ng puno. Marami na tayong napagdaanan, nakangiti niyang bulong. Tahimik na tumilaok si Tintin. Salamat. Marahang pumikit si Lolo Vicente habang sumasayaw ang hangin sa mga dahon. At sa sandaling iyon, tila muling lumitaw ang payapang presensya ng mahiwagang tagapagbantay. Hindi bilang multo, hindi bilang hiwaga, kundi bilang katahimikan ng isang pangakong natupad. Nang araw na iyon, mapayapang na maalam si Lolo Vicente. Ngunit hindi nagtapos ang kanyang kwento. Sapagkat ang kanyang iniwang samahan ay nagpatuloy. Ang kanyang mga aral ay naipasa. Ang kanyang kabutihan ay naging ugat ng mas maraming pag-asa. At si Tintin, ayon sa alamat ng De La Puente, isang ginintuang tandang ang minsang nakikitang tumitilaok sa ilalim ng punong balete tuwing madaling araw. Paalala na ang biyaya ay dumarating hindi sa pinakamayaman, kundi sa pusong handang magmahal, magtiyaga at magbahagi. Sa pagdaan ng panahon, si Lolo Vicente ay hindi na lamang kinilalang mayamang magsasaka. Siya'y naging alamat. Ang magsasakang nag-alaga ng maswerteng manok, ang lalaking piniling maging mabuti sa kabila ng tukso, at ang taong nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng buhay na iyong naiangat. At sa bawat tilaok ng manok sa bukang liwayway ng De La Puente, muling nabubuhay ang kanyang pamana. Wakas.